Hi guys! Welcome to my vlog! So, ayan kami. So, ayan. Lumabas lang kami saglit para makapagpahangin lang sila lang konti. Pero napakalamig. Kasi hindi kami nakalabas kahapon. So, ayan. Sasagutin natin yung question ng isang kababayan natin na kung pwede daw bang mag-tour sa ibang part ng ng Asian country. So, para daw makarating ng Poland. Parang gagawin niyang bridge or tulay yung for example, pupunta siya ng Thailand, magtutour siya doon para makarating siya ng Poland at hindi na siya kumuha ng visa slot, visa appointment slot sa Pilipinas kasi nga pahirapan, 'di ba, guys? So, nag-message siya sa akin kung meron na daw bang mga ganong case na gumawa na nag-tour sa ibang bansa para makarating ng Poland. So, luckily na nag-message siya sa akin at nakagawa na rin ako ng content. So, totoo, meron. Kaibigan ko mismo. Kasi nga nahihirapan na siyang kumuha ng visa appearance slot. Kaya ang ginawa niya is nag-tour siya sa Thailand. Pero hindi ganoon kadali guys ha, nang inaakala ng iba na basta magtutour lang. Kasi may visa na yung niyo, passport niyo. Kaya medyo risky ah. Nagkataon lang yung kaibigan ko is naoperahan siya sa Pilipinas. So, nung pupunta siya ng Thailand, may mga dala siyang supported documents like employment contract, leave of absence na may pirma ng manager niya, payslip, bank certificate which is may pondo, tapos back and forth na ticket. Yon, importante yon. So, nung palabas siya ng Pilipinas, tinanong siya sa immigration kung anong gagawin niya sa Thailand, which is meron na kasi siyang visa ng Poland. So, ang sinabi niya, magpapagamot siya sa Thailand, which is ka-opera niya lang noon, ng time na yon, nung papunta siya ng Thailand. Tapos, meron siyang medical certificate. Ang sinabi niya is magpapagamot nga siya sa Thailand. Tapos, kinwestiyon siya kung employed ba siya sa Pilipinas. At sinabi niya, yes, oo, employed siya. Hindi ganun kadali yung naging labas niya sa Pilipinas gawa nga ng tinanong siya ng immigration at may tatak na kasi nga ng visa ng Poland yung passport niya. Siyempre matatalino ang mga taga-immigration. Alam naman nila yung mga sistemang ganyan. So, although na sagot niya yung question ng taga-immigration, interview siya, ayun, nakalusot siya kasi nga may dala siyang medical certificate. At patunay nga naka-opera niya nga lang din. So, nung nakalabas siya ng Pilipinas, para siya nabunutan ng tinik. Sobra. Parang nga daw siyang lumusot sa butas ng karayom nung time na yan. Hindi daw ganun kadali, guys. Kaya, sa mga inaakala ng iba na ganun kadali, hindi ho. Hindi lang basta tour. Kasi nga, meron ng tatak ng visa ng iyong passport. So, kung kayo sinuggest ng mga agency nyo or agent nyo, siyempre, alam naman na nila yung sistema niyan. Ibig sabihin, may mga nauna nang gumawa niya. Kaya, wag na kayong matakot. Kaya nga lang ho, nakakatakot yung sinabi ng isang subscriber natin na nagpapadagdag ng 50,000 yung nag-process sa kanya. So, para sa akin naman, kung sigurado na, why not? Grab the opportunity na, makaalis ka lang. Kasi gumastos ka na ng malaki eh. Kumbaga, last na yun eh. Last hirit na yun ng nagpa-process sa'yo. I-go mo na. Kaya, i-prepare mo lang yung sarili mo, yung mga dokumento na kakailanganin, kailangan, yan, ready ka dyan. Hindi basta aalis ka lang na back and forth yung yung ticket mo. Hindi, dapat kumpletuhin mo. Lahat ng pwede mo i-provide na, na dokumento na patunay na babalik ka ng Pilipinas at hindi ka mangangapit bahay at hindi ka pupunta ng Poland. Dapat i-provide mo yan, guys, para wala nang maging problema. So, ayun, yung kaibigan ko, nakarating siya ng Thailand. So, nung nakarating siya ng Thailand, 2 days lang siya doon. After 2 days, nag-book na siya ng ticket papuntang Poland. Which is wala naman naging problema nung paglabas niya ng Thailand to Poland. Sa Pilipinas lang talaga siya nahirapan. Kaya nung pagdating niya dito, ay success.
talagang tuwang-tuwa siya, hindi niya daw sukat akalain na makakalusot siya ng gano'n. Although maganda yung naging ano niya, yung binigay niyang mga proof na talagang bakasyon nga lang siya kasi nga may medical certificate din siya. So, nandito na siya, nagtatrabaho na siya. Actually, nakarating na nga siya ng Italy kasi kinuha din siya ng boyfriend niya kasi may boyfriend siya Italiano. So, nandun na siya ngayon, dun na siya nakatira. Sabi nga ni ate sa akin, dahil napaka-risky. Kaya kung sino man daw yung gagawa nun, kailangan malakasan yung loob. Kaya kaya kayo humingi kayo ng supervise sa mga nagpa-process sa inyo at para alam niyo rin yung gagawin niyo. Kasi hindi na rin talaga biro yung gano'ng sistema, although mahirap na rin talaga kumuha ng visa appearance lahat. Kung ako sa inyo puwede niyo naman i-try yun, eh, kasi kapag may time naman na hindi na maging okey, ma-o-offload lang naman kayo, 'di balik Pinas pa rin kayo. So, much better na i-try niyo guys. Tapos pagdating niyo dito, oh, 'di success. Hindi ko lang alam kung marami ng gumagawa nun kasi iisa lang yung alam ko, si ate. Which is siya naman din ang nagkuwento sa amin. So, ayun guys, thank you for watching. Medyo maiksi lang yung video natin at si Rayray, inaantok na. See you guys, thank you, bye!